An open cylindrical tank, 0.30 meter diameter and 0.80 meter high, is partially filled with water to a certain depth. It is then rotated about its vertical axis at 240 revolutions per minute, but no water spilled out. Estimate how deep is the water in the tank in meters. Assalamualaikum. Ang problem natin for today ay mula sa book na Licensure Exams for Civil Engineering by Bisabilla. Ang coverage nitong book ay mula sa 2015 up to April 2025. So ito ay mula sa dalawang subject na Math at saka Hydrogeotech. Sa design naman is 2010 up to April 2025. So lahat po yan mga past board problem, yung mga makikita natin dito sa book. So ang problem natin is makikita natin sa November 2024 nitong book. Okay, let's proceed. So ang figure natin dito sa left side is ito yung cylindrical tank natin before rotation. So before rotation, ang angular speed niya is 0 revolution per minute. And dito naman sa kabila is ito naman yung during rotation. So during rotation is nagkaroon nito or nabuo itong paraboloid. And ang sabi din dito sa problem is during rotation ay walang water spill na nangyari. So, hindi nabawasan yung tubig natin during rotation. So, kung hindi nabawasan ang ating tubig during rotation, then after rotation ay babalik siya dito sa position na to. So, before rotation at saka after rotation, ganun pa rin yung depth ng ating tubig dahil hindi nabawasan ang ating tubig during rotation. Okay, so ang first na gagawin natin, kapag binigyan tayo ng angular speed at saka diameter ng cylindrical tank, is kunin natin yung height nitong paraboloid natin. Okay, so ito ang ating paraboloid and ito naman ang kanyang height. So ang height ng ating paraboloid ay pwede natin makompute using this formula. So angular speed, ito ang ating angular speed. And itong R is the radius. Radius nitong cylindrical tank. So, ang radius natin ay kalahati lang ng ating diameter. So, ito ang ating radius. Ang diameter natin is 0.3. And kalahati ng 0.3 is 0.15. So, ito ang radius ng ating cylindrical tank. And ito namang G is the acceleration due to gravity. So, constant ito, 9.81 meter per second square. Okay, so, bakit ba natin sinosolve yung height ng ating paraboloid? So, reason kasi is, para malaman natin kung saan magsisettle yung ating tubig after rotation. So, after rotation, saan ba talaga magsisettle ang ating tubig? Dito po ba sa level na yan? Siyempre, hindi. Dahil meron pang natitirang tubig dito sa itaas. So, dito ba? Sa pinakatuktok o sa taas? Siyempre, hindi rin. Dahil alam natin na before rotation, nung hindi pa ito pinarotate, ang level ng ating tubig ay hanggang dito lang. So, hindi niya covered lahat yung height or yung buong cylindrical tank natin.
So, saan ba talaga magsisettle ang ating tubig after rotation? So, dito yan magsisettle sa gitna, sa mid-height ng ating paraboloid. So, dito magsisettle ang ating tubig after rotation. So, itong height na yan ang depth ng ating water after the rotation. So, ito yung pinapahanap sa atin. So, makukuha lang natin ito after natin makuha yung height ng ating paraboloid. Okay, let's proceed. So, ang binigay sa atin na angular speed is in terms of revolution per minute. Pero dito sa formula, ang pwede natin ilagay dyan ay radian per second. So that means, i-convert pa natin itong RPM or revolution per minute into radian per second. So, conversion natin dito is 1 minute is equal to 60 seconds. So, convert muna natin itong minute to seconds. And then, revolution is 1 revolution is equal to 2 pi rad or 2 pi radian. So, makakancel ang revolution at saka minute. So, matitira na lang ay radian per second. Okay, ang ating angular speed ay 8 pi rad per second. Ang height ng ating paraboloid ay 0.72 meter. Okay, so ito ang before rotation. So ito ang height or depth ng ating tubig before rotation. And during rotation, walang spill na nangyari. So after rotation, babalik siya dito sa position na to. And since nasolve na natin yung height ng ating paraboloid, so alam natin na itong tubig or itong depth ng ating tubig ay dito siya magsisettle sa mid-height ng ating paraboloid. So mid-height ng ating paraboloid ay ito siya, itong level na yan. So, dyan na magsisettle ang ating tubig after rotation. So, pwede natin ma-compute yung depth ng ating tubig using this equation. So, ito yung height ng ating cylindrical tank minus the mid-height ng ating paraboloid. Okay, ang depth ng ating water is 0.44 meter. So, ito ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem, inshallah. Assalamualaikum.